Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Hello po muna kay Brother Alkin Guerrero ng Olonga po. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. And of course, binabati ko po lahat ng mga taga-Olonga po na kasama natin dito sa ating Daily Devotion. So, ngayon po ay itutuloy po natin yung ating series patungkol po sa 7 Pillars of Complete Trust in God. So, pinag-usapan natin yung God's power, God's goodness, God's plan. Ngayon naman po, pag-aaralan natin yung God's provision. Why should we put our trust in God's provision? So, ang pag-aaralan po natin na talata ay magmumula po sa Philippians chapter 4 verse 19. Ito po ay isang principle sa Bible na pwede nating panghawakan. Sinasabi po rito ni Apostol Pablo, "And my God will meet all your needs." Hindi po kakaunti, hindi kalahati, hindi 50%. Sabi po rito, all your needs. And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Sa Tagalog po, at pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Now, yung teaching po natin ngayong umaga, why should we put our trust in God's provision? Number 1, God is our ultimate provider. Yung Diyos po, siya po yung ultimate, yung pinaka-provider natin. Siya po talaga nagkakaloob ng lahat ng ating pangailangan. Now, dito po sa konteksto na ito, sa Philippians chapter 4, kaya po ito sinabi ni Apostol Pablo kasi po yung mga sinulatan niya, yung mga Philippian believers, ito po yung ancient Philippi, no? Dito maraming mga house churches noong unang panahon na sinulatan ni Apostol Pablo. Now, sabi ni Apostol Pablo sa kanila, ang lahat ng pangailangan nyo ibibigay ng Panginoon. Dahil po, yung mga Philippian believers, sila ay major supporter ni Apostol Pablo. At si Apostol Pablo po tumatanggap ng pagpapala mula sa Diyos sa pamamagitan ng Philippian believers. At sabi ni Apostol Pablo, pagpapalain rin kayo ng Panginoon. So, ang Diyos ang nagkakaloob ng lahat ng pangailangan ni Apostol Pablo sa kanyang ministeryo. At gayon din naman, ang Diyos ang ultimate provider ng mga mananampalataya sa Philippi. So, basically, ganito po yan. Ang Diyos gumagamit ng tao para sa tao. Ang Diyos ginagamit si Apostol Pablo para maging pagpapala sa maraming tao. Ginagamit rin yung Philippian believers para pagpalain si Paul. At yung Philippian believers, pinagpapala rin ng Diyos sa pamamagitan ng maraming kaparaanan. Sa makatuwid, ganito po yan kung i-apply po natin sa ating mga buhay. Huwag po nating isipin na yung pagpapala ng Diyos ay lumalagpak sa alapaap, no, sa langit, pabagsak sa atin. Kapag pinagpala ka ng Panginoon, hindi naman all the time directly sa iyo eh. Minsan ang pagpapalain ng Diyos yung mga membro ng pamilya mo. Ibe-bless ng Lord yung magulang mo. Ibe-bless ng Lord yung mga nagtatrabaho sa pamilya. Ibe-bless ng Lord yung mga nagtatrabaho sa yung kuya mo, yung nanay mo, tatay mo, or anak mo. Minsan, ang gagamitin ng Diyos yung mga tao sa paligid mo para pagpalain ka. Pero ultimately po, ang provider natin, hindi yung tatay natin, nanay, or working members of the family. Ang ultimate provider natin ang Panginoon. Kaya nararapat lamang na pag humihingi tayo ng tulong directly sa Panginoon. Practicein po natin yan, no? Pag may kailangan ka, hingin mo sa Panginoon, wag sa tao. Pag may kailangan ka, una mong tawagin yung Diyos, Lord, may kailangan po ako. Kasi ang ultimate provider natin yung Diyos. Yung Diyos ang gumagamit ng tao para sa tao. At minsan, gagamitin niya yung ibang tao para pagpalain ka, at minsan, ikaw ang gagamitin ng Diyos para pagpalain yung ibang tao. Okay? God uses people for people. And God is our ultimate provider. Kaya pwede kang dumiretso sa Diyos mismo. Wag sa tao, no? Idalangin mo, by faith, Lord, kung kalooban nyo na pagpalain ako sa area ng trabaho ko, sa pamilya ko, sa hanap buhay, Lord, kayo po yung tumulong sa akin. Right partners, right people, no? Si Lord yung ultimate provider natin. Number 2 po, God never runs out of provision. Ang Diyos po hindi nauubusan ng mga bagay na ibibigay sa atin. Walang problema sa Diyos, mga kapatid. Walang problema sa Diyos kung ano yung, walang limit sa Panginoon. Kahit ano pwede niyang ibigay sa iyo eh. Ang problema po kasi sa atin, yung Diyos walang limit, tayo may limit. Meron tayong hangganan eh. Minsan pag sumobra yung pagpapala sa atin, nagkakasala na tayo, lumalayo na tayo sa Diyos. Minsan pag na-promote ka sa trabaho, okay, thank you Lord, pero minsan yung trabaho na yun naglalayo sa atin sa Diyos. Minsan,
Kapag yung beyond our limit na, yung pagpapala sa atin o yung mga nakamta natin, achievements natin sa buhay, imbis na mapabuti tayo, napapasama pa tayo. Sa Lord, walang problema. Sa atin, lagi yung may problema eh. We cannot manage God's wealth. Sabi dito sa puntos natin, God never runs out of provision. Tingnan niyo po yung talata natin. Sabi dito, and my God will meet all your needs according to. Napakahalaga po yung salitang according to, ayon. Sabi po rito, according to the riches of His glory in Christ Jesus. Naalala niyo po ba yung lagi kong binabanggit sa inyo, no? Isang na-amaze akong talata sa Bible, sa Romans chapter 8, verse 16 and 17, na ang lahat ng pagmamayari ng Panginoong Jesucristo ay pagmamayari mo rin. Sabi kasi sa Bible, we are co-heirs with Christ. Kapwa tagapagmana ng Panginoong Jesucristo. And Jesus owns the universe. Jesus owns all of creation, visible and invisible. Jesus owns everything. At kung tayo kapwa tagapagmana ng Panginoong Jesucristo, we also own everything. Pagmamayari natin yung buong universe. Pagmamayari natin yung buong creation. Again, sa kalagayan nating makasalanan pa, hindi pa tayo perfect, hindi natin ma-manage yung wealth ng Diyos, yung kayamanan ng Diyos. Pero pwede nating hingin yung fraction, yung kakaunti na kaya nating i-manage, pwede nating hingin sa Panginoon yun, no? Pero kung isipin mo mabuti, God never runs out of provision. Hindi nauubusan ng Diyos. Kasi yung buong creation, talagang nakahanda yan para manahin natin kung paano ang pagmamayari yan ng ating Panginoong Jesucristo. God never runs out of provision. Walang limit sa Panginoon, walang problema sa Panginoon. Nasa sa atin yung problema kasi nandito pa tayo sa laman na makasalanan, hindi natin ma-manage yung provision ng ating Panginoon. Pangatlo po, God is generous to generous people. Ang Diyos po ay talagang mapagbigay sa mga taong mapagbigay. Now, ito po ay sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Philippi. Napakahalaga po na pag nag-interpret tayo ng talata, inuuna natin yung sino nagsasalita, sino kinakausap. Sino ba yung may rito? And my God. Sino yung may? Si Apostol Pablo. Will meet all your. Sino yung your dito? Sino yung kausap? Ang mga Philippian believers. Matagal ko na itong hindi ginagawa, no? Pero punta muna tayo sa mapa. Gusto ko ng mapa para ma-imagine lang natin. Ito yung Roman Empire noong panahon ni Apostol Pablo. Nagmi-mission si Apostol Pablo dito sa lugar na yan, no? Sa Roman Empire. At dito sa lugar na ito yung Philippi. Dito nagpunta si Apostol Pablo, na-meet niya dito si Lydia. Si Lydia yung tsaka Philippian jailers. Sila na yung mga leaders ng mga house churches dito sa Philippi. So, ganyan yung itsura niyan. Ito, nasa picture ko na yan. Yung lugar na yan yung sinulatan ni Apostol Pablo. Napaka-generous niyan kay Apostol Pablo. Yung mga house churches dito, pinamumunuan nila ng mga leaders dito sa Philippi, sila yung major supporter ng Apostol Pablo kasi sa Apostol Pablo hindi tumatanggap sa ibang mga churches. Dito lang talaga sa Philippi. Meron din tinatanggap si Apostol Pablo siguro sa ibang mga churches, pero yung major talaga yung Philippian believers. They were generous to the Apostle Paul. At dito po sa Philippians, sabi ng Apostol Pablo, kontento naman ako sa buhay ko. Kontento ako sa lahat ng circumstances, sa lahat ng mga pinagdadaanan ko. In every situation, sabi niya, kontento ako. Kapag ang dami kong pangailangan, mayaman ako, mahirap ako, well-fed, hungry, plenty or in want, kontento ako sa buhay. Pero, sabi ni Apostol Pablo, yet it was good of you to share in my troubles. Pero, mas maganda, no, na talagang nag-share kayo sa akin ng mga suporta. So, si Apostol Pablo, dito sa mga talatang ito, sinusuportan siya ng Philippian believers generously. At nagpadala sila kay Epaphroditus ng regalo. Yung regalo na yan, pera po yan, no? Support yan kay Apostol Pablo. So, dahil generous yung Philippian believers kay Apostol Pablo, sabi ni Paul sa kanya, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Material na bagay, no? Pinopondohan niyo yung mission ko, sinusuportahan niyo ako, susuportahan din kayo ng Panginoon, by-bless din kayo ng Panginoon, materially. Hindi lang po ito spiritual, kundi material blessings. Tandaan po natin, ang Diyos mapagbigay sa mapagbigay ng mga tao. Now, kung i-claim natin to Philippians 4:19 sa ating mga buhay, dapat maging kagaya rin tayo ng Philippian believers na generous. Because God is generous to generous people. So, apply po natin siya sa ating mga buhay. Number 1, be content with God's provision.
Kung paano si Apostol Pablo kontento sa may suporta o wala, patuloy sa paglilingkod, patuloy sa ministeryo, kahit nagugutom, kahit maraming pagkain, mahirap, mayaman, kahit anong sitwasyon niya, kontento siya sa buhay. Ganun rin po tayo, maging kontento tayo sa provision ng Panginoon sa ating buhay. Kung anong binigay sa atin ng Panginoon, yun lang yun, no? Huwag na tayong maghangad pa. Beyond God's provision is evil. Beyond what God has given you, pag hindi galing sa Diyos yan, galing sa masama yan. Or mapapasama ka dyan. So, maging kontento po tayo sa provision ng ating Panginoon. Huwag na po tayong maghangad pa. Magiging miserable lang yung buhay natin pag naghahangad ka ng mga bagay na hindi binibigay ng Panginoon. Kung tayo po nagiging masaya sa mga binibigay ng Panginoon sa atin, nakukontento tayo, yan po yung maligayang buhay. Yan ang masayang buhay, yan ang mapayapa, masaya, at kalugod-lugod na buhay sa harapan ng Panginoon. Number 2 po, be qualified by being generous. Become qualified. Kasi po maraming mga Kristiyano kiniklaim yung Philippians 4:19, and my God will meet all your needs. Ang sarap pakinggan. Lahat ng pangangailangan mo, not just some, but all your needs ibibigay ng Panginoon. According to the riches of His glory in Christ Jesus, ang sarap pakinggan. Maraming mga Kristiyano kiniklaim yan without really understanding the situation, the context. Pero pag pinag-aralan mo yung Philippians chapter 4 verse 19, meron tong qualification. At ang qualification po nito ay kapag generous ka. So, yung puntos natin, be qualified by being generous. Kapag generous ka, mapagbigay ka, magiging mapagbigay din sa iyo ang Diyos kasi dinadaluyan ka ng pagpapala ng Diyos. Pag ang pagpapala ng Diyos hindi dumadaloy sa iyo, tikom na tikom ka, hindi ka nabibless ng Panginoon kasi hindi naman dumadaloy sa iyo. Ang puntos po ng Philippians 4:19 na my God will meet all your needs, kung generous ka. Kung ikaw ay taong mapagbigay, talagang maalwan sa iyo magbigay ng magbigay, dinadaluyan ka ng pagpapala ng Diyos, asahan mo, pwede mong i-claim to bilang pangako ng Diyos sa iyo. Principle na pwede mong panghawakan. Lord, I'm being generous. By your grace, by your mercy, I'm being generous. So Lord, daluyan niyo po ako ng inyong pagpapala. Meet all my needs. Walang pangailangan mo na hindi pagkakalob ng Diyos sa iyo. Walang ipagkakait sa iyo ang Diyos, sapagkat ikaw ay generous na tao. And number 3 po, be expectant when trusting in God. Be expectant. Ano po yung expectant? Ito yung may hiningi ka sa Panginoon, nagiging generous ka, no? Nagiging pagpapala ka gaya ng Philippine believers. At the same time, nananalangin ka, Lord, I need your help, I need your provision. Hindi dapat yung nanalangin ka tapos you forget about it. No, you become expectant. Ina-expect mo talaga. Yan po ay pagpapakita ng pagtitiwala sa Diyos. Lord, wala akong nilalapitan kayo lang. I'm expecting you to work in my needs. I'm expecting you to answer my prayer. Be expectant. Asahan mo yung Diyos. Yan yung totoong pananampalataya, no? May pinag-pray ka, ina-expect mo si Lord na kumilos sa iyong buhay. Dito po sa mga principles na inaaral natin sa teaching natin, no? God is our ultimate provider. God never runs out of provision. God is generous to generous people. At dito po sa application natin na ito, be content with God's provision. Huwag na tayong humingi pa or hindi naman humingi. No? Huwag na tayong maghangad pa ng mga bagay na hindi binibigay ng Panginoon. Number 2, be qualified by being generous. I-claim natin itong pangako ng Diyos na ito sa Philippians 4:19 para sa ating mga sarili, pero kailangan natin maging qualified sa paanong paraan sa pagiging generous. And number 3, be expectant. Asahan mo na sasagutin ng Diyos ang iyong mga panalangin. Be expectant when trusting in God. So ito pong i-apply po natin dito sa ating mga buhay, no? Ang Diyos po hindi natutulog, ang Diyos ay hindi bingi, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Kaya yung panalangin natin, may bisa ito sapagkat lumalapit tayo sa ating Diyos sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. I-claim natin na yung Diyos ang magiging provider natin. All for the glory of God. Para po sa ating discussion, why should we be generous? In order to qualify for the promise in Philippians 4:19. Bakit kailangan nating maging generous para maging qualified tayo, no? Sa promise na ito ng Diyos sa Philippians 4:19. Pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups. At pagdating po sa panalangin, mga kapatid, ditong prayer na to, gawin nating prayer natin, no? Nasaan man lugar tayo, let this be our prayer. Kausapin natin si Lord. Heavenly Father, I come before you with a heart full of gratitude, acknowledging that you are my ultimate provider.
I thank you, Lord, for your endless provision that never runs dry, supplying all my needs according to your riches in glory. I am in awe of your generosity, which overflows to those who reflect your heart by being generous to others. Help me, Lord, to trust in your abundant supply, knowing that as I give, I mirror your love and faithfulness. May I always be content in your provision, confident that you will meet my everyday need. In Jesus' name, amen and amen. Salamat po sa katuwang natin sa devotion na ito, si Brother Josefino. Pagpalain ka ng ating Panginoon. At kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ay palam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotion.